mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, di ba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan. Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you! Thank you sa mga nag-like. Sa mga hindi nagla-likes, merong sumpa dito sa Parade of Beauty na i-stroke agad-agad. Kaya dapat ay galaw-galaw para hindi mo pa imburnal, di ba? Anyway, mga buweks, umpisahan na natin to. Medyo mahaba ito ng konti, no? Eto na, anyway, happy weekend sa inyong lahat. Papasok na ang April. Sana naman ilabas na rin ng Miss Universe Philippines yung mga presyo, no? Sa public ng kanilang, papageant, di ba? Kasi ang dami na naghihintay. Nakakalokan, tiyagal-tiyagal. Ewan ko dito sa Miss Universe Philippines. Charot. Pero syempre, inaano nila yan. Fina-finalize pa nila, no? So, give them some time, di ba? Anyway, mga buweks, ito na, nakakaloka ito. Si Krishna Gravides daw ay talagang kasado na, di ba? Nakakatuwa naman tong si Krishna Gravides kasi mula nung Miss Universe Philippines, alam natin yung kanyang kalibre. Alam natin kung gaano siya ka-dedicated, di ba? At alam natin kung paano siya naghahanda. Ang ganda ng makinarya, di ba? So ito nga sinasabi dito, Krishna Gravides will wear Rian Fernandez gown. Nakakaloka itong mga buweks during the top model and coronation night. Ay, grabe. Wala naman ako masabi kay Krishna Gravides at saka sa niya, sa team niya, di ba? Ano lang naman ang kinuha nila, si Rian Fernandez lang naman mga buweks. Alam naman natin na pag si Rian Fernandez, ay nako, may basbas na yan, no? Sana lang talaga. Eto pa. Aside from that, all of the wardrobes for Miss World 2025 are all finalized. Kabog, di ba? Including wardrobes from different designers from different countries. Ang charay! Ang charay ni Krishna Gravides. Ito pa. According to her stylist, Dream Fantasy daw. Ayan. Dream Fantasy daw yan ni Krishna Gravides ang magiging atake niya sa Miss World. O diba? Sa Miss World during top model competition. Wala akong masabi. My God, I can't wait. Hindi ko na mahintay yung kanyang arrival outfit. Nakakaloka ito. Panigurado ito, si Krishna Gravides ay talagang manlalamon ito ng bonggang-bongga sa India. Nakakaloka lang, no? Eto pa, no? Kung iisipin nyo, si Krishna Gravides, hindi lang sa pagiging Diyosahan ang meron siya, yung kalibre niya, di ba? Siyempre, yung kanyang communication skills din, naayos na rin, di ba? Tapos ngayon, sa India pa ito gaganapin. Yung pangalan niya parang parang may pagka-Indian yan sa totoo lang. Kasi sa Indonesia rin, 'di ba may impluwensya sila ng ng mga Indians. So may mga pangalan diyan. Actually may isang sikat na shop diyan sa Indonesia, ang pangalan Krishna. Yung kanilang Krishna Ole Ole, ayan. Yung kanilang souvenir shop na napakalaki talaga. Kahit saan yan, kahit saan sa Bali, ang daming branches. Ang pangalan is Krishna Ole Ole. Kumbaga yan, parang isa sa mga goddess sa Indonesia. Ayan, no? At saka sa India rin yata, kung di ako nagkakamali. Grabe, sana ibalik na yung lion hair ni Krishna Gravides, di ba? Para pak na talaga yung kanyang doon, ang kanyang laban sa India, di ba? But anyway, nabanggit ko lang yung Krishna Ole Ole kasi syempre, tamang-tama, kumbaga, tumitema kay Krishna Gravides yung pangalan niya, tapos sa India nga ito gaganapin, di ba? For sure, kilala yan ng mga Indians. So, sana sign na yan, di ba? Why not, di ba? So, eto naman, sa tutuusin lang, no? Kung tutuusin lang, ang lakas talaga ni Krishna Gravides ngayon.
ang lakas nito sobra, sobrang damang-dama ko. Etong si Krishna Gravides, posibleng siya yung sumunod kay Megan Yang. 'Di ba? Sa ano, masundan yung ating Miss World, 'di ba title, nakakaloka. Kasi iba yung galawan ni ano eh, iba yung galawan ni Krishna Gravides. And because why not, 'di ba? Why not? Malay nyo, siya yung makasungkit ng pangalawang corona natin sa ano, sa Miss World, 'di ba? So, dapat suporta tayo mga Pinoy kay Krishna Gravides, no? Huwag natin siyang hayaang ano, lumaban mag-isa. Dapat nakasuporta tayo sa kanya, ganon, 'di ba? Anyway, ito pa mga Bwex, no? Medyo kalmado tayo ngayon. Kasi ano eh, medyo nag-iiba ako ng ano, nag-iiba ako ng atake. Atake! Nag-iiba ako ng atake ngayon sa ano sa YouTube. Kasi may bagong ano si ano eh, si YouTube. Meron siyang bagong mga policies, no? Ganyan ganyan, nakakaloka itong si YouTube. Kailangan kalmahan natin ng konti. Hindi wala tong kinalaman sa ano ko, sa pagiging anong tawag dito, maingay ko. Basta meron lang akong tina-target. Sinusubukan ko lang. So kinakalmahan ko lang siya ngayon. Anyway, eto nga mga Bwex, no? Isa daw sa mga latest chika, alam ko na-post ko na 'to, alam ko nakita niyo na 'to. Latest chika daw, ayan. Miss World and Miss Grand International will only be held in the Philippines if we bring home the crown. O di ba? Ang sabi ni ALV, ayan, ni Mr. Arnold Vegafria. O di ba? Ang taray, ah. Parang mas effective yung ganitong magsalita, no? Kasi, kumbaga, pag medyo, well, pag mabilis ako magsalita, mabilis naman ako ma-pick up kung ano yung sasabihin ko on the spot. Pero, excuse me, pero pag ganito pala magsalita, mas maganda, no? Mas malumanay. Kaya nag-aano ako ngayon, nag-experiment ako ngayon, no? Mas madali kang, ibig sabihin, mas may mga pumapasok sa isip mo na sabihin. Kasi nga, parang nagte-take time ka ng konti, so may mga napi-pick up ka sa utak mo. But anyway, eto na nga yung sinabi ni ALV na, ano tawag dito, ayan, nawala ako. Eto na nga yung sinabi ni ALV, no, kailangan daw makoronahan muna ang Pilipinas sa Miss Grand International at saka sa Miss World bago ito gawin sa Pilipinas. Nag-host na ba tayo ng ano, ng Miss World? Hindi pa, 'di ba? So, hindi pa. So, ayan, dapat noon, noong 2016 yata, eh, kaya lang inuna ng Pilipinas ang Miss Universe. Kaya yata nagtampo itong si, ano, si Julia Clarete. Charot. Si Madam Julia. But anyway, ayun nga yung sinabi ni LV. Sabi niya, both pageants have repeatedly asked him to host the competition here in the Philippines. But always declines, ang sabi niya. Ang charay, ah. Sa ALV pa lang nagdi-decline, di ba? Saying, Miss World and Miss Grand International will only happen in our country if we win. O, di ba? May palabra de honor ang lola nyo, di ba? Sabi niya, his reason. Anyway, lahat ng ito galing sa ano, kay Hey Adam, sa interview ni Hey Adam kay ALV. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. So, ang sabi niya, it's much easier to secure sponsors when we have the reigning queen. Just like what happened with Pia in 2016. May point nga naman siya. Meron naman siyang point. Tapos tinanong their response, kung ano daw tanong. Then sabi daw, well, siguro ito rin yung sinabi ni Papa na what? Ito rin siguro yung sinabi ni, well, obviously kasi lagi nating naririnig naman ito kay Julia, di ba? Then send me your best candidate. Pero itong si Julia, medyo wala akong tiwala sa pagmumukha nitong matandang to eh. Di ba? So feeling ko ito talagang ano, siya talaga yung pinaka ultimate na ano, bias, no? Sa totoo lang. So tingnan nyo, 'di ba? Puro ang nakokoronahan, maraming corona mga taga-India, 'di ba? So ngayon, ito namang India, lagi naman nag-host din ng Miss Universe, ng Miss World, 'di ba? So parang
parang ano ba, 2 times in a row na ang Miss World sa India, 'di ba? So, alam niyo na 'no, kung sino lang talaga yung pinaka anong tawag dito, hayok na hayok sa corona 'no, sa title ng Miss World. Kasi nga ang dami nilang corona 'no, ang dami nilang corona sa Miss World. But anyway, paborito 'yan ni ano, ni Julia, ang India. Ang sabi pa, for Miss World, ALV is confident that Krishna Gravides has what it takes to win. Totoo naman 'yan, oo. If she does win, we can expect Miss World 2026 to be hosted in the Philippines. Ay, ang charay niyan, Jiva. Mukhang manonood ako niyan kung sa Philippines gaganapin. Pero syempre, magti-think twice pa ako kasi ang Miss World walang ano, walang swimsuit competition. Isa sa nagbibigay buhay sa isang pageant, yung may swimsuit competition. Ito kasing si ano, si Mama Julia nag-ano, 'di ba? Nag-eme-eme, charot. Nagmaganda, tinanggal ang swimsuit. Ang sabi pa dito, as for Miss Grand International, the search is on. Ayan, 'di ba naghahanap na sila dapat nga first quarter ito pero ano nangyari, 'di ba? Mukha yatang walang ano, walang gustong sumali. Walang masyadong gustong sumali. For sure, may gustong sumali. Wala lang masyadong may gusto. Anyway, ALV is asking for everyone's help in finding the strongest, o Jimwa, representative who or one who can finally secure the crown and bring MGI to our country. Grabe naman ito. Ito credits to kay ano, kay Hey Adam, sa aking ate. So pinanood ko kasi yung ano, yung interview. Hindi pa buo. Hindi, pinakikinggan ko lang. Hindi ko siya pinapanood. Hindi kasi ako ano mahilig tumutok nung habang pinapanood mo pag may mga ganito na ganyan. Wala naka-ano lang ako, naka-earphones lang ako. Tapos nakikinig lang ako, ganon. Ganon lang ako manood sa YouTube. Kadalasan. But anyway, for me, no, for my opinion, si Krishna Gravides, sa totoo lang, meron siyang pag-asa. Malaki yung pag-asa niya. Kumbaga, may pag-asa tayo kay Krishna Gravides, no, na manalo sa Miss World crown. Malaki yung pag-asa natin. Malaki yung kumpiyansa ko kay Krishna Gravides. Nakikita ko yan. Pero pagdating naman sa Miss Grand International, tingin ko ang magandang ipanlaban talaga dito, si Celeste Cortesi. Siya talaga yung dapat na, alam mo yun, ipadala na may posibilidad. May posibilidad siyang manalo. Kasi yung ganda, yung kalibre ni Celeste Cortesi, yung katawan, yung haba ng legs, my God. Lalo na yung nakita natin sa bench. Yan yung mga sinasabi nating makatotohanang prototype ng Miss Grand International. Lahat yan na kay Celeste Cortesi. Sa totoo lang. Well, kung si Celeste Cortesi ang ipapadala natin sa Miss Grand International, panigurado, baka ito na yung kauna-unahang corona ng Pilipinas sa Miss Grand International. Si Budol naman, okay din naman si Budol, pero mas secured ako kay Celeste. Kasi napaka-high caliber ni Celeste. Si Budol naman, baka laruin lang tayo, 'di ba? Kasi si Budol mostly yung mga followers niya and then yung clout, 'di ba? Sa totoo lang, which is nakakatulong din naman 'yon. Pero between dito sa dalawa, si Celeste at saka si Budol, panigurado wala tayong tapon. 'Di ba? Kaya nga lang, tulad din sinabi ko, yung kay Budol kasi, siyempre ba ang hinahanap ni Papa Nawat talagang, alam niyo yun, um, kailangan talaga yung mataas yung following sa social media. So, yung clout at saka yung followers, makakatulong talaga yun para sa ating mga kandidata. 'Di ba? So, eto na lang tignan nyo. Yung Miss Grand Thailand kagabi, 'di ba ang dami nagrereklamo? Ang sabi nila, mas deserving daw yung isa kasi mas maganda yung sagot ng isa at saka maganda rin yung isa. Yung matangkad sa top 5. Nakalimutan ko yung yung pangalan niya.
Pinost ko yun sa social media. Galing kay Missology. Check nyo yan sa Facebook at saka sa Instagram. Ganun din sa TikTok ko. Well, maganda talaga yung sagot niya. Pero yung taga Phuket, kumbaga maliit lang siya, di ba? Maganda rin na, hmm, excuse me. Maganda rin naman siya. Pero kung ikukumpara mo dun sa matangkad, nakalimutan ko kung taga saan siya. Talaga magaling yung isa. So ngayon, atong taga Phuket, kumbaga maliit siya tapos medyo maikli yung kanyang mga legs, 'di ba? Natatandaan niyo nung ano, natatandaan niyo nung Miss Grand International 2022 sa Vietnam. 'Di ba sinasabi nila na si Papanawat niyo, 'di ba? Inano daw yung katawan ni Vietnam kaya nagalit yung mga Vichin. Yung in-unfollow nila yung Miss Grand International, 'di ba? So kasi ang sabi ni Papanawat, ayaw niya na maigsi ang legs, 'di ba? Na parang mas mahaba pa yung legs kaysa sa katawan. Pero kasi ganito yung nangyari ngayon, kagabi, sa Miss Grand Thailand, no? So, yun yung naano ko kasi minsan kay Papanawat. Kumbaga yung ibang sinasabi niya, parang siya mismo yung, anong tawag dito? Ano, paano ba sasabihin to? Yung kinakain niya, yung mga sinasabi niya, yun yung minsan na, kahit sa Miss Universe, no? Parang, I don't know, basta, siguro minsan nasasabi niya yung mga bagay na yun kasi nga binabash din si Papa Nawat, 'di ba? So ngayon nagre-reciprocate lang siya. But anyway, kasi yung nanalo kagabi sa Miss Grand Thailand, nung chinek ko yung Instagram niya, mga buweks, medyo malapit-lapit na siya sa 1 milyon na followers. Kumbaga nasa almost 700,000 yung followers niya. So ibig sabihin, sa lahat ng mga kandidata sa Miss Grand Thailand kagabi, eto talagang nanalo kagabi na nakoronahan, siya talaga yung sikat na sikat. So, yun yung nakita ko doon. So, meaning to say, importante talaga sa Miss Grand International, lalong-lalo na kay Papa Nawat, yung engagement ng isang kandidata. Kaya hindi na rin ako nagulat na ang nakoronahan is yung taga Phuket. So, ayun, 'di ba? So, yun na ano ko lang sa inyo yung isang magandang example. Anyway, bet na bet ko si Celeste Cortesi talaga for Miss Grand International. Kumbaga siya talaga yung bagay na bagay sa Miss Grand International. Kumbaga ganyan talaga ang prototype ng Miss Grand International na gustong-gusto ni Nawat, 'di ba? Hello. I love you. Did you enjoy your day? Oh. Sige, punta ka muna doon. I'll just finish this, okay? Ayun kasi nagpunta siya sa birthday. Hi, babe. How are you? Ayun, kasi kanina nagpunta sila sa birthday nung ano, nung kaklase niya. So, ayun, bumalik sila ngayon. Well, I'm happy kasi pag nagigising ako, wala na sila dito eh. Pag papasok ako sa work, wala na sila. But anyway, pag weekends, masyado silang busy. Walang weekends, walang Saturday, Sundays na hindi sila ano, busy. Silang dalawang mag-ama. But anyway, like what I said, si Celeste nga at saka ibig sabihin si Celeste nga ay bagay na bagay talaga sa ano sa Miss Grand International. Kumbaga prototype yan talaga ni Papa Nawat. Gustong-gusto niya yung mga ganyang beauty, ganyang height, basta ganyang caliber, gustong-gusto niya, no? Remember nung ano, sino ba to? Nung 2023, si Luciana Foster. Di ba ang ganda-ganda nun sa personal, mga buweks? Sobrang ganda niya. Yung nagpasa ng corona kay India. Yan talaga yung nakita ko na pinakamaganda, pinakamagandang nakoronahan. Dati nagaganda na ako kay ano kay Venezuela. Nung time yata yun ni Samantha Ashley Lau, di ba? Yung na late-late pa siya dun sa Venezuela sa pagpunta niya, di ba? Dahil sa visa yata. But anyway, gustong-gusto ko yung beauty ni Luciana. Talaga maganda. Si Miss Grand International 2023. Ayan, napakaganda niya. So parang ganyan yung prototype ni Celeste Cortez. Kumpletos recados talaga. Kasi si Luciana, nanalo yan sa Miss Grand International. Bukod sa maganda siya, at saka mukha siya talaga mabait. Ano din siya, yung following niya, kumbaga artista, kumbaga celebrity na siya sa Peru.
'di ba? So malaki na talaga yung following niya sa ano, sa Instagram, sa social media. Gano'n din sa Facebook. Kaya hindi na nakapagtataka na alam niyo na 'no, nakakatulong din talaga 'yon. Hindi naman lagi 'no, like si CJ Opiaza, tignan niyo 'di ba nag-title siya ng first runner-up pero hindi gano'n kalaki yung following niya, 'di ba? Pero at least naka-first runner-up. Siguro kung mas malaki-laki pa yung following ni CJ Opiaza baka mamaya, malamon niya si India. Pero hindi rin kasi maganda rin kasi yung ano, sagot talaga ni India sa final Q&A sa Miss Grand International 2024. And to be honest, si India kasi sobrang ganda niya. Sobrang ganda talaga sa personal. So, for that, naging ano naman, fair and square si Papa Nawat last year. Sana next year din at sa mga susunod pang taon. Anyway, ang masasabi ko, may point dito sa ALV. Meron talaga siyang point. That's a good deal. Very, very good deal dito para kay ALV, no? At saka naniniwala ako na, kumbaga, napakalaking chance na manalo din ni Krishna Gravides sa Miss World. Nakikita ko yan sa mga pinapakita rin ni Krishna Gravides, no, sa kanya makinarya. Lalo na yung mga ano yan, mga paingay niya sa kanyang social media accounts. Kumbaga, to be honest, hosting Miss Grand International actually can help boost our tourism. 'Di ba? Alam naman natin 'yan, 'di ba? Tignan nyo yung Miss Grand Thailand pa lang, 'di ba? Ilang milyon na ang nanood diyan kagabi, 'di ba? Live naka-live 'yan. So ngayon parang grabe ang dami na siguro mga 3 million na yata. Tapos ngayon and counting, no? Tapos yung Miss Grand International, 'di ba? Ilang milyon, 16 almost 20 million ang nanonood diyan, 'di ba? Every finals. Nilalamon niya yung ano, yung views ng Miss Universe sa YouTube, 'di ba? So talagang it helps, no? It will help to boost the tourism industry in the Philippines, no? Especially during the coronation, halimbawa sa Philippines yan, ang dami manonood. Alam niyo, yun, nakakatulong yan. So, great deal talaga yan, no? Ang galing ni ALV. Kung tayo naman yung mag-host ng mga pageant na to, kumbaga maximizing those live viewers by incorporating our culture can help din talaga. 'Di ba? So hindi kasi eto kasi sa ALV hindi siya yung ano hindi siya kumbaga business minded. 'Di ba? Hindi siya gano'n. So he is more of parang basta nasa kanya yung power. 'Di ba? Yun ang nakikita ko kay ALV, yung power at saka yung authority. Yan ang gusto ko sa kanya, hindi siya yung money, money, money. 'Di ba? So ayun, anyway shoutout sa kanya, parehas kaming taga Olongapo, tumatakbo yata siyang ano, bilang mayor sa Olongapo, ayan. So good luck. Good luck ALV, 'di ba? Masyado siyang busy kaya siguro hindi rin matuloy-tuloy yung ano, medyo hindi umuusad ng bonggang-bongga ang Miss Grand Philippines. But anyway, eto lang hindi papayag si Papa Nawat na sabay na manalo ang Pilipinas sa Miss World at saka sa Miss Grand International, 'di ba? Kasi kung mananalo 'to ng sabay, anyway, mauuna ang Miss World, 'di ba? Sa ano na 'yan, sa June, hindi sa June, sa May 31, 'di ba? So makikita ni Papa Nawat kung sino yung mananalo sa Miss World. So I don't think, well siguro pwede naman kung talagang deserving, no, sa Miss Grand International. Pero siguro hindi papayag si Papa Nawat na kung nanalo ang Philippines sa Miss World and then ipapanalo din sa Miss Grand International. Bakit? Kasi ganito 'yan, mahahati, 'di ba? Mahahati ang spotlight, 'di ba? Ng ano, ng Miss Grand International at saka Miss World. Eh alam niyo naman, 'di ba? Alam niyo naman si Papa Nawat, ayaw niya na may kahati, 'di ba? Gusto niya siya lang yung bida-bida. Which is fair enough naman, 'di ba? So syempre if
I am the owner of the organization. Mas gusto ko na mas umarangkada yung aking organisasyon, 'di ba? Yung aking pageant kaysa sa iba, 'di ba? Kasi nga it's business eh. Alam naman natin 'yan no, sa mga chai-chai owners, talagang business talaga. So ayun lang, sana ibigay na sa ano 'no, sa kung sasali man sana si ano, si Celeste Cortese kung matuloy siya sa Miss Grand Philippines, ibigay sana sa kanya kung hindi naman, kung sasali naman si Budol, ibigay na rin. Bakit kasi hindi pa binigay noon, 'di ba? Baka mamaya si Budol pang naasungkit ng ating kauna-unahang korona sa ano, sa Miss Grand International, 'di ba? Kasi nga gustong-gusto siya ni Papa Nawat, 'di ba? So ayun, magandang deal 'yan, sobrang magandang deal 'yan. Ang galing-galing ni ano, ni ALV. Sobrang bilib ako sa kanya. Ang galing ni ALV kahit na marami na din siyang naipanalong mga queens, andun pa rin yung kasi may part doon sa interview ni Hey Adam na parang may inask siya na mga candidates na sumali, no? Kumbaga nagtatanong-tanong siya, well, gagawa natin yan ng ibang vlog, no? So, kumbaga may ano siya, meron siyang mga, kumbaga, paano ba sasabihin to? Nilalako niya yung kanyang organization. Napakasipag. Napakasipag nitong taong to, no? So, parang, um, yung paghingi niya ng tulong in finding the best representative ng Pilipinas, 'di ba, sa Miss Grand International. Gano'n din sa Miss World. Kumbaga, 'yan yung nakikita kong pagkakaiba niya sa iba, 'di ba? Na hindi siya anong tawag dito? Hindi siya mayabang, hindi siya nagbubuhat ng bangko, ng sarili niyang bangko. Kumbaga, napaka-humble. Napaka-humble nitong taong ito. At least nagpakatotoo siya, 'di ba, sa interview niya. So, nakakatuwa lang. Tingin ko he's a very, very nice person. Kumbaga, ito ang tunay eh, 'di ba? Ito yung tunay. Kumbaga, sobrang ang galing niya sa ganitong aspeto, 'di ba? Parang nasa isip niya yung ano, yung 'wag magpapagamit, 'di ba? Sa mga organization, kailangan ako yung may-ari nito, hindi ako gagawa ng kung ano man para lang masungkit ang corona sa mga beauty pageants, international beauty pageants. Kasi hindi ako ganito at hindi ganito ang Pilipinas. Lumalaban tayo ng patas, 'di ba? Ng buong puso, ng buong kaluluwa, 'di ba? True business minded talaga yung sa part na 'yan, sa part na 'yan. So hindi siya hindi siya nagpapagamit, hindi tayo bumibili ng corona, 'di ba? So 'yan ang gusto ko sa kanya. So tama naman talaga. Kumbaga, mamaya 'di ba, gamitin tayo, 'di ba? Halimbawa, magho-host yung Philippines ng Miss Grand International or Miss World tapos ending wala pa ding corona, 'di ba? So ayun, corona muna bago hosting. Tama naman 'yan, 'di ba? Good luck na lang dito kay ano, kay Mr. Arnold of Vegafria. Kumbaga, may you find the best queen for Miss Grand International and Miss World. So tama 'yang ginagawa niya, no. Napakamautak, napakamautak ni ALV, 'di ba? Sa part na 'yan, ang galing. So tama 'yan, corona muna bago hosting, 'di ba? Kailangan mas mautak tayo, 'di ba? Mas smart tayo kaysa dun sa ano, sa mga bahay natin, 'di ba? So ayun, um, kumbaga yung pagho-host ng Miss World sa Pilipinas, to be honest, it's truly a big opportunity talaga to boost our tourism. Gusto ko 'yan. Kasi it's time na 'no, para talagang ma-boost yung tourism natin kasi ang daming magagandang places sa Pilipinas, 'di ba? Sobrang dami. Kumbaga mas marami pa nga magaganda diyan kaysa sa iba, eh, na lugar, eh, 'di ba? Yung mga dagat pa lang natin, my God, yung mga islands, 'di ba? And is the spirit of the Filipino people, 'di ba? So sana ano, sana mabigay naman sa atin yung spotlight, 'di ba? I think it's time. At saka yung mga charity works, 'di ba? Yung mga charity works. Maraming matutulungan si
mamahulya. At saka si Papa Nawat din. Well, anyway, si Papa Nawat may tinutulungan siya sa ano eh, isang sementeryo sa Manila, di ba? So matagal niya na yung ano, ini-sponsoran. So, di ba, mas marami pa siyang madidiscover or sila, yung organization sa Philippines. So, parang feeling ko si Celeste lang yata talaga yung parang sa ngayon na posibleng maakuha ng MGI crown. No, sana sumali siya, no? So, kumbaga siya talaga yung bagay na bagay sa MGI, mga Buweks. Siya talaga. Ganyan na ganyan talaga yung prototype na gusto ni Papa Nawat. Kaya sana, Celeste, baka naman, di ba? Pilitin na yan, di ba? Hilahin na yan, pilipitin ng braso, dalin sa MGI or Miss Grand Philippines stage, charot, di ba? So, ayun, malakas ang laban natin ngayon sa Miss World. Kaya tayo mga Pilipino, dapat kapit lang tayo, suportahan natin yung ating kandidata, ang ating Reynang si Krishna Gravides. Kailangan niya, no? And of course, si Alexi Brooks. Sa April na yan, next month. Next month, ayan. Sa April 20, yung kanilang, April 20 yata or 18, ganyan, yung kanilang coronation night. But anyway, I think parang April 8, nasa Egypt na sila, parang ganon. So, ayun. Ano yun natin, supportahan natin ang ating mga queens. And si Jasmine Omay pala, ayan, sa ano rin, sa India rin, sa Jaipur. Ayan, Jaipur, India. Sa June naman yan, yung kanyang Universal Woman. Ayan, so supportahan natin ang ating mga queens sa kanilang international pageants competition. Ayan, sobrang lakas, kulang, parang nakikita ko dito kasi kay Krishna, sobrang lakas niya, pero parang nakikita ko rin na medyo kulang yung suporta ng ating mga kababayan kay Krishna Gravides. No? Pero siguro ano, sa ngayon pa lang yan, malay nyo pag nandun na siya sa Miss World, di ba? So, maglabasan na sa mga lungga ang mga Pinoy, di ba? Alam niyo naman ang mga Pinoy pag umatake, minsan tahimik lang pero pag nandun na, ayan na, di ba? So, kanya-kanya ng ano, sabi na we're very proud Filipinos, di ba? Nakakaloka. But anyway, good decision yan, di ba? Good decision talaga. Okay na okay yan na may condition siya or may condition tayo at least. Hindi gaya nung iba, no? Yung mga bahay natin na talagang binibili ang corona. Di ba? So, alam naman natin kung sino-sino yung mga yan. Kumbaga sa totoo lang, totoo naman eh, na mas madaling i-market, di ba, sa mga sponsors kung ang winner ay galing sa Pilipinas, di ba? So, sobrang bongga natin. Kumbaga, kung dito gaganapin sa Pilipinas ang Miss World at saka yung Miss Grand International, knowing na nakapag-host na tayo ng ilang beses ng Miss Universe at napatunayan naman natin yan. Napatunayan naman ng Miss Universe. Tama ba? Hindi, napatunayan naman natin na nung hinost yung Miss Universe sa Philippines, 'di ba? Ang daming sponsors na boost yung turismo ng Pilipinas, 'di ba? And of course, yung Miss Earth din. 'Di ba? Most of the time tayo yung nag-host. Nakakatulong din 'yan. So ayun lang, no? Totoong-totoo 'yan. It's a win-win situation talaga, for the Philippines. And ganoon din sa ano, sa Miss World and Miss Grand International Organization. Kumbaga, um, may point talaga sa ELV. Talagang tumpak na tumpak siya diyan, no? Kapag reigning queen tayo, dadami ang sponsors. Mas dadami, baka nga may mga taga ibang bansa pang magi-sponsor, 'di ba? So talagang kapag dito gaganapin sa Pilipinas ang pageants, talagang dudumugin siya. So hindi imposible 'yan. So hindi malulugi. Kumbaga hindi malulugi both parties, 'di ba? Yung MGI, Miss World, ganun din ang Miss Grand Philippines, ganun din ang Miss Grand or Miss World Philippines, 'di ba? So ayun, ang galing ni ALV. Napatalino nitong taong 'to. Kudos sa kanya, ang galing-galing. Sana mas dumami pa yung katulad niya, no? Yung hindi siya ano, hindi siya nakukuha sa kumbaga meron siyang sariling estratehiya, 'di ba? So hindi siya yung nakukuha lang sa pera-pera. So kumbaga kumukuha siya siguro meron siyang mga favorites na ganitong kandidata, ito yung kokoronahan ko, yung alam niyo yun, yung mas malapit sa kanya. Pero siyempre, nandun pa rin yung kumpiyansa niya. Kasi 'di ba may mga nachichismis, oh, kokoronahan niyan si ganito kasi alaga niya yan, kasi ganito ganyan. Siguro ginagawa niya rin yun kasi nga nakikita niya na may potential.
Kumbaga, nakikita niya na posibleng um, maiuwi nito yung corona. Kaya siguro yun yung kandidata niyang nakukuha din na malapit sa kanya. So, from that, kumbaga, kung nakikitaan niya naman ng potential na talagang kaya nitong ilaban yung ating bansa sa international pageants, well, bakit naman tayo hindi? 'Di ba? Kung nandiyan na sa harapan mo yung grasya, tatanggihan mo pa ba? 'Di ba? So, yan yung nakikita ko kay ano, kay ALV. So, kudos. Anyway, mga Bwex, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!